we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Abby Caballero, live gikan dinhi sa Cotabato City. Anaa sa napulo sa 11 ka areas of concern sa Davao Region ang anaa sa probinsya sa Davao del Sur, karong barangay and sangguniang kabataan elections. Atong sayron ang mga katikaran didto karon pinaagi sa live report ni Argil Relator nga manukad sa Digos City. Argil. Sara Luyong nahimong o gipaubos dinhi sa areas of concern o yellow category ang napulo ka mga barangay dinhi sa probinsya sa Davao del Sur nahimong hapsay ug malinawon ang pagbotar sa mga residente. Alas 5 pa lang sayo sa buntag, nagsing-abot na ang mga sakop sa Electoral Board, ingon man ang poll watchers sa mga kandidato sa Pedro V. Basalan Elementary School sa Barangay 3 de Mayo, Digos City, nga usa sa napulo ka areas of concern sa Davao del Sur. Usa ka oras una magsugod ang botohan, taas na ang linya sa mga botante sa nagkadaiyang presinto. Aron sa'yo ko makauli, kay parang dili init. Pero usually kada election sa jud ka. Dili, karon ra. Kay nakabutar ko atong sa una, udto na, kay alas 12 na ko nakauli. Aron sa'yo makabutar. Aron makauli sa'yo, kanya painit. Kay senior, aron makauli. Excited. Ay nga naman. Kay para di masayang akong boto. Makuha na akong gusto nga kandidato. Sa Barangay Kapatagan, mag-alas 11 pa lang sa buntag, pipila ka mga presinto ang wala na linya sa ilang waiting area. Okay, memorize naman ako dahil akong mga kandidato. Kumusta ang experience ma'am nga dili kayo? Dali ra gyud siya kaayo. Nya, kuan pod kaya ang mga teacher, helpful pod kaayo. Samtang 3 ka oras una matapos ang botohan, ubay-ubay paghihapon ang nakalinya sa matag presinto sa voting center sa Barangay Aplaya, Hagonoy, Davao del Sur. Hinoon, hanay ang linya sa mga botante. Hapsay sab ang pagboto sa Matanao National High School nga mo'y voting center sa Barangay Poblasyon, Matanao. Hinoon, dunay pipila ka mga botante nga nagpatabang sa Voters Assistance Desk sanglit wala na mahibalo sa ilang precinct number. Ana sa napulo ka barangay sa Davao del Sur ang giila nga areas of concern sa Davao Region nga naa sa Digos City, Sulok, Matanao, Magsaysay ug Hagonoy. Samtang hugot ang ipatubang seguridad sa mga otoridad sa pagbantay sa maong mga areas of concern aron masigurong magmalinawon ang eleksyon luyo sa pagbutang niini sa yellow category. Sara, anak kita karon dinhi sa Ramon Magsaysay Central Elementary School sa Digos City nga mo'y voting center alang sa mga residente sa Barangay Zone 3 kung asa kinisab ang usa sa pinakadako nga voting population dinhi sa syudad sa Digos. Human gitapos ang pagbotar dinhi alas 3 sa hapon, gilayong gisegregate sa Electoral Board ang mga balota sa SK ug barangay ug gisugda na ihap o pag-ihap sa boto. Nagtigi sa pagka-barangay kapitan sila Beltran Rodolfo ug Torion Zandro. 23 sab ang nagtigi pagka-barangay Kagawad, duha ang alang sa SK chair ug 14 ang nagtigi alang sa SK Kagawas. Tumakita sa karon nung nagpadayon ang kining pag-ihap sa boto sa mga kandidato dinhi sa ato ang partikular no nga presinto nga ikatindugan ug human sa inhipay sa boto alang sa mga clustered precincts magconvene dayon ang Barangay Board of Canvassers aron iphon ang tanang boto sa matag presinto ug dayong iproklama ang mga mananaog. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Naka-full alert ang security forces sa mga voting center sa Cotabato City karong adlaw. Samtang nahimong hapsay ang eleksyon sa syudad. Ani ang report.
Hugot ang pagbantay sa armed forces sa 33 ka voting center sa Cotabato City. Sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12, dunay naka-standby nga Marines, kapulisan ug mga tangke gawa sa tulunghaan. Gipaniguro sa otoridad nga paigo ang security forces sa maong voting center. Sanglit duol kini sa nahitabuan sa pagpamusil niadtong Oktubre 23 asa 3 ka tawo ang patay lakip ang 2 ka kandidato sa pagkabarangay kagawad ug usa ka residente. Kapulisan ang nagsilbi nga electoral board sa maong voting center human mi back out ang 12 ka mga magtutudlo. Samtang dinhi sa Cotabato City Central Pilot Elementary School nga mao ang pinakadakong voting center dinhi sa syudad asa 5 ka barangay ang na-assign dinhi, pasado alas 3 sa hapon daghan gihapon ang naglinya sa gawa sa tulunghaan aron moboto. Gilimitahan sa otoridad ang gidaghanon sa mga residente nga dungan mosulod aron malikayan matod pa ang stampede. Pipila sa mga butante, pipila ka oras nang naglinya aron makaboto. 7 ng umaga. Tapos po, wala, ang tagal namin doon nakapila. Tapos mga bandang 11, umuwi ako. Kasi nga, hindi ko na kaya yung init. Dahil nandiyan kami nakapila sa labas. Pag-uwi ko, nagpahinga lang, kumain ako, bumalik kami ngayon. Nakantay na lang din namin. Nakantay na lang namin. Kasi gusto namin makaboto. Nakantayin talaga namin para lang makaboto. Ganun yung dedication namin para magboto. Sumala sa Cotabato City Police Office, nagmalinaon matod pa ang botohan sa lungsod karong adlaw. Naging generally order and peaceful. Although may balita kanina medyo dirian. Sa dami kasi na mga botante. So lahat makapasok. Iba kasing kababayan natin hindi makapaghintay. So okay, nagkaroon ng konting tulakan. Pero initially wala na po na ulat na sakay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mga botante sa Cagayan de Oro City dagsa sa mga polling center sa syudad. Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy sayusab nga mibutar. Samtang opisyal sa Police Regional Office 10 gilibot sab ang mga polling center sa syudad. Ani ang report. Sayo pa sa buntag, dagsa na mga butante sa West City Central School sa Cagayan de Oro City nga nahimutang sa Barangay Carmen aron mobutar sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Ang Barangay Carmen ang giilang pinakadakong barangay sa syudad nga moabot ngadto sa kapin 50,000 ka mga butante ang nakarehistro. Ang mga butante gilayon nga miadto sa school directory aron makita gilayon ang ilang presinto. Pasado alas 8 sab sa buntag, miabot sa West City Central School si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy aron sa pagboto. Una misulod ang mayor siyang presinto, gidumog pa kini sa iyang mga silingan ug taga-suporta sa Barangay Carmen. Wala ra magdugay ang mayor siyang pagbutar ug sigon pa niya nahimong hapsay kini pinaagi na sab sa tabang sa electoral board sa iyang presinto. Mismo ang atong buhatan sa CDRR kay dili malikayan nga adunay botante unya nga makuyapan o adunay mga pagbati o usab ang RTA o usab ang atong buhatan sa CHO o sa atong GRB nga andam kanunay simbako adunay mga emerhensya. Susama sa West City Central, dagsa sab ang mga botante sa pinakadakong polling center sa syudad nga City Central School nga anaa sa sentrong bahin. Tataw gayon ang kadaghan sa tao sa lugar. Labi pa nga sa mong tunghaan, mubutar ang halos tanang numbered barangays sa poblasyon area sa Cagayan de Oro. Samtang, sayusab nga gilibot ang mga polling center sa Cagayan de Oro City ni Police Regional Office 10, Regional Director Police Brigadier General Ricardo Layog Jr. Sumala sa opisyal nga iyan ang gimanduan ng tanang provincial director sa 5 ka probinsya sa rehiyon nga sigurohon nga mahimong hapsay ug malinawon ang piniliay karong adlaw. Sanglit na nga full alert status sab sila. Mando niya nga walay personahe nga magkumpiyansa aron dili malusutan sa mga taong adunay daotang laraw. Meron po tayong security package na naka-assign na doon. Meron tayong tinatawag na immediate action drill. Kung ito yung senaryo na mangyari, alam na po ng kapulisan natin, together yun sa mga elected mga COMELEC officials natin kung anong tamang gagawin. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Duha ang patay atol sa pagpamusil sa Dato din Sinsuat, Maguindanao del Norte kaganihang buntag. Samtang dunay laing mga insidente matod pa nga reklamo atol sa eleksyon sa pipila ka voting center sa Maguindanao del Sur ug Maguindanao del Norte. Ani ang report.
Pasado alas 6 Lunes sa buntag, dunay nahitabong pagpamusil sa Barangay Bugawas, Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Duha ang patay nga nailhang sila si Juhaymen Ube ug alias Mistake. Upat ang samdan nga sila si Muhahalidin Sulaiman, Jeric Alon, Nasrudin Salik ug Harong Tating. Giingong sospek sa pagpamusil sila si Romar Abbas ug Keds Lidasan nga maumatod pa ang mga gunman ug kaubanan nila nga sila si Michael Abbas ug Teng Kapaya. Ginaila pa sa karon ang uban pang kaubanan sa mga nailang sospek. Matud pa una nahitabo ang pagpamusil, nagkainitay ang duha ka grupo sa mga supporter sa mga kandidato. Taod-taod, nahitabo na ang pagpamusil at bang mismo sa voting center. They are both supporters of two parties. Hanggang sa nagkasuntukan, nagbunutan ng baril, umantong sa patayan. Nagpadayon ang hot pursuit operation sa kapulisan sa mga nakaikyas nga sospek. Bisan sa hitabo, gipadayon ang botohan sa maong barangay. Sa Dato Manguda Mangilay Elementary School sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, mialma ang pipila sa mga butante tungod sa matud pa sa tikas sa ilang voting center. Samdan ang pipila kanila human matud pa nag-inilugay og ballot box ang mga supporter sa managlahing partido. May nagaganap na daya pa. I-stop muna yung pag-elect ba. Kasi may dayaan na nangyayari. Yun lang yung inahing namin doon. Pero wala silang action. Nandaya sila ma'am. Yung balota, di pirmahan sa likod. Tapos hindi pa di hulog sa vaccine sa amin. Pipila sab kabutante ang mialma tungod duna sab matod pay pagpanika sa ilang voting center sa Barangay Gang, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Hindi kami pinapapasok, yung authority natin ito, walang ginagawa. Taod-taod, dunay usa ka babae nga nagpasabot sa mga residente sa sitwasyon. Pamakada sa kanin sa list, pero may ID siya, na pwede siyang Samtang andam matud pa ang Comelec BARM nga mag-imbestiga ugaling dunay magpaabot kanila og formal complaint kalabot sa BSKE. Samtang sa social media account ni Pandag Maguindanao del Sur Mayor Kadafet Tuy Mangudadato, giingong gipabuthan matud pa sila og pusil sa armadong grupo. Nasa school kami with my family to cast our votes. Buong pamilya ko nandito kami. So pinagbabaril kami. Grabe ang putukan. Ando na yung Hilux. Yung Hilux na yan, may baril na pinalabas kanina. Sa karon gina-verify pa sa otoridad ang maong insidente. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mga botante nga mga indigenous people sa usa ka polling center sa Talaingo, Davao del Norte nag-unhanay sa pagboto. Electoral Board nangayo na og police assistance. Atong sarong ng detalye ini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sargi, sugdan ang pagboto 7 a.m. as scheduled diha sa Barangay Palmahil, Talaingo, Davao del Norte. Apan dihang giablihan na mga presinto, nag-unhanay og sulod ang mga butante. Nagdinut-dutanay ang resulta na dilatar kariot ang pagboto. Nagdinut-dutay ang mga butante sa mga polling precincts sa Palmahil Integrated School sa Barangay Palmahil, Talaingod, Davao del Norte, Lunes sa buntag, sanglit nag-unhanay og boto. Sagad sa sobra 4,000 butante dinhi at tamanubo. Naglisod matud pa og pagpasabot ang Electoral Board kanila nga maglinya. Busa nangayo na sila og assistance sa otoridad aron mahanay ang pagboto. Inguna ni kalisod ang sitwasyon dinhi sa pagpasabot sa mga registered voters. So kinahanglan na sa mga miyembro sa Electoral Board ang assistance sa pulis ug kasundaluhan aron mahanay ang linya. Sa pikas presinto mausab ang sitwasyon.
atras na gamay lang, hangyo lang mi ha. Kay gipatawag man mi diri kay wala daw agihanan. Gusto na gyudayon sila nga moboto na di na mo agi o pila gusto na nila tanan. Sagad sa mibutar nanginahanglan og asistor o giya sa pagboto sama sa mga PWD, senior citizen ug sa mga dili kahibalo mobasa ug musulat. Sama ni Anisa, kinsa gidala pa ang iyahang anak sanglit walay magbantay. Nagpagiya siya sa iyahang uyuan nga si Uhani Ibudan. Pero anong nagpa-assist ka? Di ka kabalumag? Sulat, basa pod. Apan dunay mga buot mubutar nga nadismaya sanglit wala ang ilahang ngalan dihang gipaskil ang listahan sa mga botante sa maong polling center sama ni Dato Manuel Bago. Ayan ang akong pagboto. Gusto unta ko nga makaboto gyud ko. Sumala sa na-assign nga Board of Election Inspector, ilang sutaon kung nganong dunay mga botante nga wala sa listahan. Una pa man ang eleksyon sa yumilugsong sa gym niadtong Biyernes duol sa maong polling center ang mga botante sanglit layo ang ilahang Pinoy-anan gikan sa polling place. Kauban si Jojo. Ang taingkod dunay 17,400 kapin ka mga registered voters. 3 PM sab katapos ang ilahang pagboto diha sa Talaingod ug nahitong generally peaceful ang eleksyon sa maong lungsod. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Duha ka lalaki ang patay sa managlahing insidente sa pagpamusil sa Zamboanga City. Apan Zamboanga City Police Office, mipaklaro nga wala kini kalabutan sa eleksyon. Aniyang report ni Krisa Dapitan. Wala na'y kinabuhi nga napalgan kining usa ka lalaking nailhan si Rodolfo Castro, 59 anyos, usa ka oras una nagsugod ang eleksyon karong adlaw. Matud pa, padulong unta mo boto ang biktima sa Manikahan Elementary School sakay sa iyang motorsiklo. Apan samtang ginabaybay niini ang kadalanan sa barangay Kabaluway, kalit kuno siyang gipusil sa ikatulong nga higayon. Uyo 3 bala ka de tiro, kabarya biro yan tumbling elente. So yan trauma yung hasta ara. Dapat era yung bota, so yung area ka unrato kay tuta tembla pa yung hasta ara. Kaya base na initial investigation, tasaliki motibo personal kay chinete sila daan problema kami na barangay kumo na porkasa na tsera. Doon na nasab matud pa persons of interest ang kapulisan. Gani, nagpahigayo na sila og hot pursuit operation batok sa mga sospek. Apan una niini, doon na say laing pagpamusil sa barangay San Roque Domingo sa gabii. Sumala sa kapulisan, ang biktima nga si Alfie Patagok, kinsa hubog matud pa ni adtong tungura, miadto sa balay sa iyang live-in partner. Giharas matud pa sa biktima ang iyang live-in partner. Dihang nasayran kini sa papa sa live-in partner, gipugngan niini ang biktima. Dihang nalagot na sab ang papa, gipusil niini ang biktima. Balhog karon sa prisuhan ang papa sa live-in partner sa biktima og pasakaan og kasong murder. Apan taliwala sa duha ka insidente sa pagpamusil, una ang barangay NSK elections. Gipaklaro sa kapulisan nga dili election related ang maong mga insidente. Hindi naman kita debe para man-worry, no? Kasi tamira kita kung yung mga insidente, hindi man tamin liabla related na election, no? Pati hindi man tamin sila abla mga akil kandidato. Security forces, no? Nayudahan, yan deploy mga personnel. Kami diaton deployment, pati ko sa mga sitwasyon tamin na area tamin para at least si kosa assessment, no? Tapos di kita mira, si nisita ba man adjust, nisita ba uminta pa puwersa. Kauban si Jerwin Fernando sa kamera. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Sayong habiboto ang mga naglangkob sa vulnerable sector sama sa senior citizen, PWD ug buntis alang sa barangay SK election sa General Santos City. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jess Tony Humamil. Jess? Saragyo na ang mga senior citizen, mga PWD o mga buntis sa pagboto kakadawa. Samtang gikalipay sab sa mga PDL sa BJMP Jansan nga nakabutar sila sa barangay and sangguniang kabataan elections. Kinihuman, 13 katuig sab. Una sila nakabutar pagbalik sa local elections. Sa kinatibukan, nahimong hapsay ang gipahigayong eleksyon o botohan dinia sa General Santos City. Usa ka oras una ang butuhan alang sa barangay and SK elections.
Pipila ka mga senior citizens sa syudad ang nakaboto na. Lakip mga persons with disability. Usa na dinhi ang 70 anyos nga senior citizen nga si Nanay Merlin nga sayo pa lang miadto na sa Lagaw Central Elementary School aron makabutar. Para sa iyo magboto kay para madali ang formahuman sa iyo. Yung dagang kay tao, sir. Samtang mahinungdanon alang sa mga person deprived of liberty sa General Santos City Jail ang adlaw sa Barangayan Sangguniang Kabataan Elections karong tuiga. Kinisanglit 13 ka tuig ang milabay dihang ulay silang misalmot sa local elections. Alas 8 sa buntag gisugdan ang botohan sulod sa pasilidad. Sumala sa BJMP Jansan, anaa sa 147 ka mga PDL ang registered voter gikan sa male dormitory, samtang 13 gikan sa female dormitory. Kaning nahitabo karon nga barangay and Sangguniang Kabataan election which is for the first time nga nahitabo karon sa ato from the past 13 years. Anong atong mga PDL magod karon sir, they are waiting for trial. So once nga mulaya sila sa or mabalik sila sa community or society, makatabang ning mga candidates nga ilang giboto karon. So at least mag-exercise po nila ilang right of suffrage. Sumalan sa Comelec Jansan, anaa sa 374,000 ang registered voters sa syudad ug adunay 55 ka mga voting center ug kapin libo ka clustered precinct. Nahimong hugot ang pagbantay sa otoridad ang sulod ug gawas sa mga tulunghaan. Sa katapusan, nahimong hapsay ang pagpahigayon sa eleksyon sa Jansan. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Nakarong mga orasa nagpadayon ang himong canvassing dinhi sa Lagaw Central Elementary School sa General Santos City, samtang bantay sarado sab sa otoridad ang lugar. Sarah. Okay, daghang salamat, Jess Tony Humamil. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gatusan ka mga person deprived of liberty sa Zamboanga City Jail ang nakaboto na alang sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. Atong sarang ng detalye niini sa live report ni Efren Mamak. Efren. Sara kapin 400 ka mga rehistradong botante nga persons deprived of liberty sa Zamboanga City Jail ang nakaboto na. Samtang nahimong hapsay ang dagan sa eleksyon sa syudad, sumala sa Comelec. Ana sa kinatibuk ang 449 ka mga person deprived of liberty sa Zamboanga City Jail ang nakaboto na karong Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Sa maong ihap, 428 niini mga lalaki, samtang 28 mga babayi. Ana sa 24 ka mga electoral board ang nag-facilitate sa unom ka mga clustered precinct. Gipauna sa gipabotar ang mga able nga PDL, samtang gipaulahi ang usa ka person with disability, lakip ang 5 ka senior citizen. Kini aron mahatagan kini og assistance aron makaboto og tarong. Before pa tayo nag-conduct ng barangay SK election ngayon, we have conducted series of orientations, dry runs para maging successful itong event. Matud sa Comelec, gitugutan na nga makaboto ang mga PDL alang sa local elections. Human na lift matud pa ang temporary restraining order sa Supreme Court kalabot sa pagbawal kanila kaniadto nga moboto sa local level elections. Matagal na pong allowed na makaboto yung PDL natin but only for national elections. Because meron pong temporary restraining order issued by the Supreme Court para hindi sila makaboto sa barangay level, sa local level, local elections. But for this BSKE, na-lift na po yung temporary restraining order. Yung effect niya is allowed na pong bumoto yung mga PDL natin sa local elections. Sa mga nasa city jail, hindi pa silang convicted. Samtang nahimong hapsay ang dagan sa eleksyon sa pipila ka polling center sa syudad, sumala sa Comelec. Sa Tetuan Central School sa Barangay Tetuan, nga gikonsiderang pinakadako nga polling center sa Zamboanga City. Nakasinati man og taas nga linya ang mga botante sa pagpangita sa ilang percent number. Apan, natagad ra kini pinaagi sab sa Voters Assistance Desk sa pagpanguna sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting.
Duna sa express lane alang sa mga PWD, buntis ug mga senior citizen. Sa Buena Capug Elementary School sa Barangay Lanzones, nga usa ka hilit nga lugar sa syudad, hapsay sab ang botohan. Hugot sab ang gipatuman nga seguridad sa mga personahe sa PNP ug AFP. Sa tala sa Comelec, adunay kapin 400,000 ang mga registered voters sa Zamboanga City, samtang 1,341 ang clustered precincts. Okay naman, wala po tayong problem. Meron lang po minor problems na we are addressing. Sara din mismo sa Tetuan Central School SPED Center gisugdan na ang pagpahigayon sa counting. Kung naanatay partial and official result sa botohan sa pipila ka mga presinto ug kamatikdan nga mas gipahugtan pa ang seguridad niini. Makitan sab nato nga nagabantay ang poll watchers. Pagkuman sa vote counting, canvassing lucky proclamation, gikatakdang i-turnover sa buhatan sa Comelec ug City Treasurer ang mga election paraphernalia ug ang venue mao ang Joaquin F. Enriquez Memorial Sports Complex o Grandstand. Sara. Okay, daghang salamat, Efren Mamak. Vice President Inday Sara Duterte sayo nga miboto alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan election sa Davao City. Apan pakyas nga makaboto ang iyang amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, wala nakaboto si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte dinhi sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Hinuon sa yung miboto ang iyang anak na si VP Inday Sara Duterte nga nakihilubilo pa sa mga tao sa palibot sa buong tunghaan. Alas 8:53 sa buntag, miabot si Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School para sa iyang pagboto alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023. Hugot ang ipatumang seguridad sa kapulisan sa palibot sa maong tunghaan. Paghuman niya ug boto, midalikyat usa kini sa usa ka tindahan ug nikaon og fishball kauban ang uban pa nga botante. Samtang, gibutyag usab ni VP Inday Sara nga andam ang ilang ahensya aron masiguro ang kaluwasan o panginahanglanon sa mga magtutudlo nga nagaserbisyo sa eleksyon. Meron tayong mga incidents noon in past elections na nagkakaroon ng problema ang ating mga teachers. Meron pa tayong mga teacher na namatay dahil nag-serve sila sa election. So, tinulungan tayo ng Comelec at ng Public Attorney's Office na meron kaagad representation ang mga teachers natin. Samtang, usa ka oras una ang pagsarado sa botohan. Bibisita usab si Police Brigadier General Alden Delvo sa Clustered Precinct kung asa mobotara si kanhi Pangulo Rodrigo Duterte. Gani pila na lang ka minuto una ang pagsarado sa botohan. Wala pa gihapon naabot si FPRRD. Ang ubang botante nagatang usab sa pag-abot ni FPRRD. Apan pag-abot sa alas 3 sa hapon, opisyal na nga gisarado ang botohan kung asa pakyas nga makaboto ang kanhi Pangulo. Sara, pasado alas 3:20 sa hapon nagsugod ang bilangan dinhi sa Daniel R. Aguinaldo National High School sa Matina, Davao City. Kung inyong makita sa akong likod, padayon pa ang pagtali sa ato ang mga electoral board members kung kinsa ang nanguna dinhi sa precinct nga gibutaran ni VP Inday Sara Duterte. Samtang gibutyag usab sa kapulisan nga wala sila natala nga mga major incidents kalabot sa eleksyon. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana. Comelec El Salvador City, walay natala nga mga insidente atol sa pagsugod sa botohan sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Sayron tag dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James. Cyril, nagmalinawon ang gipahigayon nga barangay ug SK elections sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Samtang nang apod-apod sabang El Salvador City LGU og solar lights aron adunay magamit in kaso og mawala ang supply sa kuryente sa lugar. Alas 6 pa lang sa buntag, ubay-ubay na ang mga botante nga misulod sa El Salvador City Central School. Kini aron pangitaw ng ilang mga presinto. Kamatikdan sab ang daghang presensya sa mga senior citizen o PWDs. Eksakto alas 7 sa buntag, opisyal nga gisugdan ang botohan
diin unang agiakomodar sa Electoral Board ang mga senior citizen o PWDs. Gituyo kuno nila Nanay Marina nga molinya og sayo aron makalikay sa bagang duot sa katawhan ug sa kainit sa panahon. Okay ra. Linaw raman. Maayo po ang pag-assist na mo dinhi. Munang dali ra pod mi mga senior. Smooth sailing, ditso dayon ko. Samtang sa Mulugan Central School, diin nahimutang ang pinakadakong polling center sa syudad sa El Salvador. Dagsasab ang mga tao nga miboto. Sumala sa DepEd Superior Official Kundeso nga gilauman nila ang pagdagsa sa mga botante sa last hour sa mga botohan. Naset na gid among mind na mabuntagan gid. Nang apod-apod sab ang El Salvador City LGU og mga solar lights sa matag polling precinct sa tibuok syudad. Kiniisip pagpangandam od kung mawala ang supply sa kuryente panahon sa canvassing sa mga balota. Na may mga ginagmay na ako na na-delete sila, wala sila sa listahan, na ay uban na doon kay ang reason kay na office sila, then nag-transfer sila, nakalimbot lang screw sila na naka-transfer dahil sila ana lang. Cyril, live kita karon dinhi sa Misamis Oriental General Comprehensive High School kun diin usasab kini sa pinakadako nga polling center dinhi sa Cagayan de Oro City ug ato ang kamatikdan nga nagsugod na ang ubang presinto sa ilahang pag-canvass sa mga balota apan ang pipila kanila sab hapit na mahuman katong mga gagmay lang og mga registered voters ug kaning presinto nga naa sa atong likod baguhay lang ni sila nakasugod sa ilahang pag-canvass gumikan kay ilahang pang gi-double check ang mga balota ngadto sa mga voters nga nakabotar aktual nga nakabotar karong adlaw og pahimangno sa COMELEC ngadto sa mga supporters o sa mga watchers sa mga kandidato nga likayan ang pag kining sura-sura o ang pagkinantsawa aron nga malikayan ang mga kagubot nga mo escalate sama sa ubang lugar. Balikan nimo Cyril. Alright, daghang salamat James Pauloya. Gibuksan na ang Interactive Bamboo Museum sa Antipolo City. Gilusad na ang Carolina Garden Museum sa Carolina Bamboo Garden sa Antipolo City. Gipangunahan kini sa founder nga si Carolina G. Jimenez. Present sab sa mong event ang iyang asawa nga si former GMA Network Incorporated President and CEO Menardo Jimenez ug ang iyang mga anak nga sila Butch ug GMA Board Member Joel Jimenez. Anaasab si Florencia Gozon Tariela. Sumala ni Carolina nga buot niyang mahibaw-an sa kadaghanan ang mga managlahing gamit sa kawayan sa iyang interactive museum. Gawas niya na nagpahigayon sab og presentation sa The Bamboo Organ. Mga kapuso, 56 days na lang una ang Pasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Babahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulihing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.